Mapagpalang araw mga ka-nurse, nandito na naman tayo para magtalakay ng paksang pangkalusugan at ito ay tungkol pa rin sa mga kababaihan. Actually, ang mga pag-uusapan natin, ito ay ang mga documented or ang mga may scientificong rason at dahilan kung bakit kailangan natin gawin ang mga ito. Kaya huwag na tayo magpatumpik-tumpika, umpisahan na natin. Unang-una, dapat daw tayo ay naliligo, nagwa-warm shower tayo. Okay? So, wala na po yung dati na isip natin na myth na bawal maligo dahil ikaw ay maluloka, ikaw mababaliw, ganyan. So, hindi na po. Actually, ito po ay napatunayan na walang kinalaman ang paliligo at ang pagiging baliw or ito ay makakasama sa iyong kalusugan kapag ka ikaw ay may regla tapos naligo ka. So wala na po yon. Ito ay makakatulong lalo kung kayo ay maliligo ng warm shower dahil mas mafe-feel refresh kayo, mas mababawasan ang pananakit ng inyong puson sa inyong dysmenorrhea, yan, mababawasan yan, mafe-feel refresh kayo at saka mas magiging kalmado ang pakiramdam ninyo. Pangalawa, mag-exercise, okay? So, hindi na rin natin aasahan or paniniwalaan yung sinasabi ng iba na bawal magkikilos or wag masyadong maggagalaw. Actually, ina-advise po na magkaroon ng mga few and light exercises kasi ito ay makakapawi ng stress. Alam naman natin na medyo stressful minsan sa mga kababaihan ang pagkakaroon ng buwan ng dalaw. At ito ay nakakapag-stimulate ng happy hormones. Kaya naman, kahit na ikaw ay medyo depressed, matamlay dahil ikaw ay may regla. Pag nag-exercise ka, ikaw ay magkakaroon at may stimulate nito ang pag-produce ng iyong happy hormone kaya mas magiging maganda ang pakiramdam mo. At alam niyo ba na makakatulong ito sa good circulation ng inyong katawan at sinasabi na ito ay makakabawas sa inyong pananakit ng puson. Yung mga light exercise na po pwede ninyong gawin nga pala ay ang walking, ang stretching, okay? So, yung tipo na hindi naman kayo lalabas ng bahay, hindi na kayo mag-gym, no? Sa bahay lang, walking, simple stretching, yan, yung mga yoga na sinasabi nila. So, yan. So, kung ano yung mga feeling nyo na kaya ninyo at makakabuti kasi itong mga exercise will promote talaga ang good blood circulation at will enhance the happy hormone. Pangatlo, kailangan po mag-hydrate kayo. Uminom kayo ng mga fruit juices, ng mga healthy drinks, at ng water. Oo, maganda po yan. Kailangan po na ma-hydrate natin ang ating katawan. Mas magiging feel refresh tayo at the same time, ito ay magdudulot ng hydration sa ating katawan. Kaya na mas magiging maganda, mababawasan ang ating mga ibang nararamdaman, yung pananakit ng ulo, yung parang uncomfortable ka. So, dapat yan, mag-hydrate. At ina-advise na ang gagamitin nyo, ang iinumin ninyo mga drinks or mga juices ay ang mga natural, saka yung mga may mga nutrients. Next, kumain ng dark chocolate o particularly dark chocolate dahil ang dark chocolate ay nagko-contains ng iron at ng magnesium. At alam niyo na ba na ang magnesium ay nakakatulong para mabawasan ang mga nararamdaman tulad ng mga sintomas na nangyayari kapag ikaw ay magkakaregla. Saka mas maganda na tong option kaysa kumain kayo ng mga junk food, 'di ba? Saka actually ang dark chocolate hindi ito yung sobrang tamis, hindi ito mataas ang sugar. Dark chocolate siya. Kaya ito yung mas healthy. At nire-recommend talaga to. Next, ang pagkain ng mga pagkain na mayroong contains ng protein. Ina-advise po na kailangan kumain tayo ng mga pagkain na mataas ang protein level dahil ito po ay mas nakakatulong sa ating pangangatawan kasi kapag tayo ay kumain nito, mas marami tayong energy at hindi tayo mabilis magutom. At the same time, nagkakaroon tayo ng masiglang pangangatawan at nakakabawas ito ng pagod dahil alam niyo naman medyo stressful para sa iba ang pagkakaroon ng buwan ng dalaw. Next, ang importante pa na dapat ninyo ginagawa ay ang panatilihin ng inyong good hygiene. Okay? So, dahil ang good hygiene, dapat meron lalo. Dahil pagka ito ay nagkakaroon tayo ng buwan ng dalaw, medyo meron tayong mga discharge. Tapos, yung iba, medyo tinatamad pang magligo-ligo niyan. So, actually, dapat maligo tayo, magpalit tayo frequently ng ating mga pads, at tayo ay maglinis palagi ng ating sarili. Okay? So, para iwas tayo sa mga infections at para hindi na rin tayo magkaroon ng mga uncomfortable na nararamdaman dahil nga kapag madumi, no? So, kailangan mas extra
yung hygiene natin. Okay, level up natin. So, syempre, ang isa pang po pwede kong i-advise sa inyo kapag talaga namang nahihirapan na kayo at meron kayong hindi talaga ma-tolerate na pain. So, syempre, mag-take kayo ng pain reliever like paracetamol, mefenamic acid, ibuprofen, yan, mga pain reliever yung mga yan. So, para naman medyo ma-relax kayo, mabawasan ang pain na nararamdaman ninyo, take it as prescribed, no? Or as directed. Kung every 4 hours, every 6 hours, okay? So, kung ano ang dosage, 500 milligram. Umiwas kayo sa mga kape ha, katulad ng napaliwanag natin last time. Yan, pag-iwas dapat, yan isa sa dapat ninyong gawin. Umiwas kayo sa kape. Umiwas kayo sa mga junk foods. Yan. So sa ngayon ay ito lang ang ating ma-share mga ka-nurse. Sana naman ito ay nakatulong sa inyo kahit na mga simple lang naman itong mga diniscuss natin. Sabi nga, ang reminder ay magandang gamot sa mga nakakalimot, 'di ba? So pwede natin gawin tong mga bagay na to para naman hindi boring, hindi mahirap, hindi stressful at hindi maging masamang experience ang pagkakaroon ninyo ng buwan, ng dalaw o ng inyong regla. So yun lang naman po at sana ay i-share ninyo, i-like ninyo ang video na ito, i-share ninyo at don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell. By the way, kung meron nga pala kayong may naiisip pa na posibleng gagawin, hindi dapat gawin, don't forget to comment down below para ma-share natin sa iba. Dahil maaaring meron kayong ibang mga resources na hindi ko nakita, mag-share tayo ng information. So, yun lamang po mga ka-nurse. Bye!